Joe Granada. Alright, so eto na, pag-usapan natin mga kababayan. Natapos po ang linggong ito, nakala natin ay tapos na rin ang karera nitong si Alan Peter Cayetano. Dahil sabi natin 7-day trial o pre-trial lang ang kanyang pagiging Senate President. Sa dami po nang nangyari sa loob ng isang linggo, maraming umaasa nung Lunes siya po ay mapapalitan na. Pero hindi nangyari. Naging bigo ang kudita laban kay Alan Peter Cayetano dahil may mga ibang puwersa po sa Senado na gustong unahin ang kanilang sarili. Partikular na po itong grupo nitong si Chis Escudero. Na ang gusto niyang mangyari, lilipat sila ng bakod, mga kababayan, kakampi, alyansa dito sa grupo nitong si Tito Soto. Subalit ang gusto nila, sila po ang or siya ang maging Senate President. Kaya hindi po pumayag, mga kababayan, itong magkapatid na tulpo, maging itong si Sherwin Gatchalian, mga kababayan. At sinabi nila na kung gagawin natin yan para tayong sukat kain or kain suka, mga kababayan. So hindi po sila pumayag kasi parang pinaglalaroan na daw sila tapos papayag lang sila ng ganon-ganon ang mangyari. Pero sa kabilang banda, mga kababayan, ang natitira po sa lahat ng mga umugong ang pangalan ni Tito Soto, umugong ang pangalan ni Kiko Pangilinan, pero umatras. Umugong pangalan ni Mig Subiri, pero si Mig Subiri, ang gusto niya, mga kababayan, ay ibang tao. Diba? Umugong din ang pangalan ni Chis Escudero, kasama yan. Pero nananatili, mga kababayan, ang pangalan nitong si Sherwin Gatchalian, Senador Sherwin Gatchalian, maging itong si Alan Peter Cayetano, ay nagsalita na kung sakali, mga kababayan, ay boboto ito para kay Sherwin Gatchalian. Pero alam naman natin, yung bagay na yan, mga kababayan, ay ayaw yan bitawan nitong si Alan Peter Cayetano. Hindi niya yan basta bibitawan. Pero pag no choice, na alam niya na may sapat na bilang, lalong-lalo na nawala tong si Bato, mga kababayan, ay kulang na po sa puwersa ang kasalukuyang majority. 12 na lang sila. Hindi naman po papayagan, mga kababayan, na bumoto si Bato via Zoom lang. 'Di ba? Nakita man naman natin na may balita na. Pero GP, ano yung sinasabi mo na may ipakukulong muna? Yan ang pag-uusapan natin, mga kababayan. Dito sa balita ng 1PH, yan, pinag-uusapan nila dahil sa mga host, mga kababayan, sinadya po nila di umano yung kanilang source na taga-Senado. Na kung tutusin, sabi ko nga, mukhang nakikita ko na parehas lang yung mga nagpapaabot sa atin. In fact, mga kababayan, nandun lang sa paligid ng Senado yung laging nagpapaabot ng mga mensahe. SKL? SKL Ano na. ba kasi yan? Kulang. Ano na? Share ko lang, mga kapatid, mga nasagap natin mula sa sources na mainit-init. Kasi di ba alam niyo naman na yung isang source talagang pinuntahan ko dyan sa isang sa isang kanto dyan malapit sa atin. Sir Leo, thank you. Nakita ko ng mga staff kung sino yung kausap ko. No? Ma'am So, Rosaline anyway, mga Yamasaki. kapatid, share ko lang, lalo na doon sa mga nagtatanong kanina pa kung bakit hindi na naman nagkaroon ng kudeta. Although, syempre, ayaw natin ng gulo, di ba? Ayaw. Pero syempre, umaga pa lang ginising na tayo doon sa mga pasabi. Kahapon yan. Sabi ng source. Kahapon to, mga kababayan, kasi ito yung last day ng session ngayong linggo. Okay, wag po tayong tawag dito, mainip. Dahil mangyayari po talaga yan, mga kababayan. Yes, Parang mag-ready. prepare, yung mga magko-cover, mag-prepare kayo dahil baka merong change of leadership again. Ma'am Siyempre, Vivian, tayo naman nagpe-prepare Ma'am every Irene. day. Hindi naman dahil gusto nating may mangyari or something, but we should be prepared. Correct. I-cover po yan. Lalo na at alam natin na kanina po ay ang last session day for this week. Kahapon yun. Wala nang mangyayari tomorrow at saka sa Friday. Oo. At saka, syempre, Monday na. Sakali. Daniel Dumasi. Kaya talaga naghanda tayo. So, ang naging katanungan ko dun sa at least dalawang kinausap natin para sa SKL ay bakit hindi na naman nagtagumpay yung kudeta. Oh. Pero una, kinumpirma na meron. Meron talaga. It's Oo. an ongoing thing. It's an Parang ongoing iniisip ko Oo. naman walang
lalabas na mga pangalan kung hindi totoo yung usapan. Oh. Di ba sinasabi rito mga kababayan, meron talagang usapan. Mamaya isang senador pa ang magkukumpirma na kung saan tuloy-tuloy pa rin ang usapan ng pagpapalit ng liderato dyan sa Senado, mga ka-GPnatics. Kinukumpirma po yung sinasabi ng host. Oo. So, ongoing pa rin. Oo. Ongoing Oo. thing. So, kanina nakinig naman kayo sa interview namin, di ba? Sa isa sa mga senador. Ma'am Bia Parang Bibor. Mukhang ano nga parang open for change. Ano? Sabi Parang mo yung- nga, Open may for clue change. ka na nakuha. Diba? So, the thing is, kanina, parang telling daw po, ano sabi ng mga source kanina, telling na meron isang figure na dalawang, or personality, na dalawang araw nang hindi nakikita masyado. Okay. Oh, sasabihin ko na yung pangalan si... Pwede okay. naman, hindi naman talaga natin Oo, nakita. Senator. Totoo naman, totoo naman. Pero- Senator ba to? Oo. Diba? Yun, alam natin na nawawala. Oo. So, yun nga pong karatohanan na hindi nga doon nakikita si Senator Cheese. So, sinasabi nila na medyo telling daw ito na sabihin ay Okay. importanteng piece siya doon sa buong puzzle, at least for yesterday and today. Okay, so eto mga kababayan, binabanggit na nila. So, nung nakaraang mga araw, sinasabi natin, hindi natin makita si Cheese. Hindi natin makita si Cheese. Bakit wala si Cheese? 'Di ba? Pero, yun po ang katotohanan. Si Cheese ay hindi na dumadalo ng mga meeting po ng Senate majority. Okay? Tandaan po natin, hindi na po siya uma-attend. Kasi umaasa siya na siya ang magiging kapalit na Senate President ni Alan Peter Cayetano. Well, in fact, ang nangyari pa niyan, mga kababayan, di ba sa kanila may tradition na nangyayari na kapag buo na po yung panibago na papalit sa kasalukuyang majority, ay pinapaalam yan. Pinapaalam yan dun sa kasalukuyang majority bago siya palitan. Before mag 3 p.m., kailangan ipaalam na yan sa kanya. Ipapakita na yung listahan. So ngayon, dahil merong nga rigodo na nangyayari, nagkakaroon ng mga usap-usapan, nagkakaroon ng mga tawag dito mga kababayan, mga transaksyon, 'di ba? Si Cheese Escudero, kung nakita nyo nung nakaraan, napansin nyo umakyat siya doon sa bulwagan ni Alan Peter Cayetano, may binubulong siya. Yung binubulong niya na yon mga kababayan, sinabi niya na hindi natapos yung transaksyon. Walang pero tinanong sa kanya ni Alan Peter Cayetano, sino ba ang gusto nila? Sino ba ang papalit dapat? Sabi, ang tinutulak si Sherwin Gatchalian. Mga kababayan, kaya kung napapansin natin, etong si Alan Peter Cayetano, pinapangalanan niya si Sherwin Gatchalian. Sinasabi niya na kung binabanggit niya, hindi na magtatagal yung pwesto. Sinabi niya mismo maaring di na ako magtagal sa pwesto. At kung mangyari yung araw na yon, baka iboto ko na si Senator Win. Sinabi yan ni Escudero sa kanyang isang statement or isang mga kababayan, isang interview sa kanya kahapon. Binabanggit niya yan. Maging dun sa binanggit niya yan dun nasa siya, nandun siya sa bulwagan niya, 'di ba? Binabanggit niya yan mga kababayan na medyo parang mangyak-ngyak itong si Alan Peter Cayetano. At ang parang natutunugan ko, baka may by Monday. Kaya lang, meron pa silang isang gustong gawin muna. Ang executive. Tandaan po natin mga kababayan, ang executive dito, wala silang say kasi meron separation of powers. Pero meron silang mga binibet. Meron silang mga gusto ng mga kandidato para maging Senate President. So, suportado din nila si Kiko Pangilinan, suportado rin nila si Win Gatchalian. Tama? Mga kababayan, nung nakaraan, humirit itong si Alan Peter Cayetano na retain me. Diba? I will do better compared to Cheese Escudero. Kaya siya na-retain. Pinagbigyan lang siya. Kaya lang, tiningnan yung galaw ni Alan Peter Cayetano, walang pagbabago Ganun pa rin mga kababayan. Kaya although nagalit kay Peter Cayetano yung mga DDS kasi nga itinuloy niya yung pag-convene ng impeachment trial. Pero hindi natatapos doon mga kababayan Kasi hindi ayaw magsiguro, ayaw po mga kababayan na ipagkatiwala ang Senado kay Alan Peter Cayetano. So,
para makumbinsi itong mga senador na nasa majority ngayon na puro may mga kaso. Kaya kilala nyo naman kung sino may mga kaso dyan. Magkapatid na Bilyar. Ngayon, meron ng parang kinakaharap na kaso. Sa flood control, Jingo Estrada, Joel Villanueva, Chis Escudero. 'Di ba? Si Loren, mga kababayan, nag-aantay lang 'yan. Nag-aantay lang 'yan. Oh. Kasi ngayon, hindi pa yan nagsasalita, nalilipat siya sa minority kasi nga wala pang sapat na bilang. Pero sigurado na 'yan. So apat mga Chis, Joel, Jinggoy, etong si dalawang Bilyar at itong si Loren Ligarda. Pero eto nga po yung tawag dito, yung catch. Bago po nila gawin yan, mga kababayan, na yung palitan ng liderato, mukhang meron muna silang ipakukulong. Hulaan nyo kung sino yung kanilang ipakukulong. May nabalitaan na kayo kanina, di ba? May nabalitaan na kayo kanina. Pero, mga kababayan, hulaan natin kung sino yung gagawin muna nila, may ipakulong muna sila. Iba rin maglaro talaga ang executive natin. No? Sobrang iba rin maglaro, mga kababayan. No, so, ang sinasabi, ito kasing... Okay, wait. Antayin natin yung mga sagot nyo. Palagay nyo, mga kababayan, sino muna yung ipakukulong? Na kailangan may maipakulong muna. At bakit kailangan ipakuloy? Ipakuloy. Si Batorni. Hindi si Batorni. Isa lang yan sa mga pwedeng makulong. 'Di ba? Oh, eto na. Nasagot na kaagad ni Johnny Matuga, si Jinggoy. Sa akin, si Jinggoy, mga kababayan. Kasi, siya pa lang naman ang may kaso sa kasalukuyan eh. So, mangyayari dito, kasi itong si Alan Peter Cayetano, may sagot nung nakaraan sa isang tanong sa kanya ng press. Sabi niya, are you going to protect Jinggoy doon sa kanyang kaso ngayon na plunder sa ombudsman? Sabi ni Alan Peter Cayetano, malayo, sobrang layo. Kasi yung kay Senator Bato, international. Kay Jinggoy, local. So, ilalaglag na nila itong si Jingo Estrada for sure, mga kababayan. At, palagay ko, ito yung turning point. Ito yung turning point kasi para masampulan yung mga nandoon sa majority na ayaw nyo matigas kayo akala nyo kayo ay feeling high and mighty gusto nyo pa makakuha ng mataas na posisyon bago kayo lumipat. Tingnan lang natin. Parang ganun ang ginagawa ngayon ng ating executive. Well, sasabihin ng iba, bakit kailangan ba kasi nilang makipag-bargain? Bakit kailangan nilang makipag-transaction sa mga yan? Well, hindi binibigay ng ating executive ang gusto talaga nilang mangyari na makuha yung Senate presidency. Pero mga kababayan, ang gusto mangyari ng executive natin, sumanib kayo dito, pero hindi kailangan kayo ang makinabang lang. Ganon ang gustong gawin. Ito, pakinggan natin. At kayo na mismo ang mag-analyze ng kanilang sinasabi. So, again, open Ma'am kami Leticia Fernando, sa ate, sasabihin thank ni you. Senator G. Sasuki rin naman ng ating programa. Yes. Ako gusto niya linawin to na siya ay nag-o-offer na meron siyang mga pwedeng isama Okay. para madagdagan yung minorya. Yes. Okay. Tama, Ma'am Plerida. Yung power doon sa grupo. Kumbaga mabaliktad. Ayun. Majority na Mabaliktad. yung minority. O, tsaka sinasabi nga nila, baka walang kilala, pero kita mo maski sa body language ng mayorya ngayon. Parang they're also alert na anything On can guard. happen. Oo. diba? On guard, tama. So, yun po, Tama bang sabihin ko? Tsaka emotional sila. Yes. So, ino-offer nga po, supposedly, sinasabi po, Cheese, kung nakikinig ka, pwede mong i-deny. Ino-offer nila, sige, magbibitbit Pinapatamaan na talaga, pinapangalanan. Meron mga sinabing pangalan ng mga senador na pwede niyang dalhin doon to jump up yung madagdagan ng 4 yung minority. So, Okay. from 11, magiging 15. 15. Tinanong ko si Senator Risa kanina, di ba? Oo. Kung yung bang mga tao na ngayon ay perceived na dadadawit sa flood control project, scam, or katanggap-tanggap ba for them? Di ba?
Narinig nyo naman yung sagot. Remind nyo na lang mamaya yun. Di ba? So, ang sinasabi, meron doon kasi mga purist from sa hanay Oo. ng Minorya? Senate minority. At sinasabi nila na parang baka hindi katanggap-tanggap. Isa dyan ay isang male senator na alam nating mabagsik. At sabi, isang female senator na natitaken out of Sobrang context. obvious. Oo. Pero ano Sabi siya? mabagsik. Oo. Yung female senator Obvious na yung dalawa. parang hindi niya makakalimutan Oo. na meron talagang mga pending cases. Ano po? Oo. So, aside from silang dalawa, pero big voices sila dun sa minorya eh. So, parang kaya tuloy hindi ma-break yung impasse. Okay. Kung ganun pala, ang iniisip ko, baka dapat kasuhan na lang. Eto na nga. So, dito ano ngayon na? na nag Eto na. Kanina pa ibinulong sa ating Oo. lahat. Ay, diba? ano? Nagkaroon ng pagpupulong kagabi. Ay, Diba? tapos. Pero hindi sinabi kung saan yung lokasyon. Basta, meron ng ilan doon sa hanay ng minorya na sinasabi po ng sources sa SKL na nag-reach out na sa administrasyon o sa Pangulo. Oh. Kasi parang dahil nagmamatigas nga yung dalawa, no? Dalawang partido. Kita nyo naman Parang po kanina eh. nagtatago war. Kita nyo kanina doon sa drama po. na na matigas sila sa kanilang paninindigan. Oo. So, ang sabi nila doon sa Pangulo, na hindi natin pwede sabihin kung paano nangyari, ano daw po, para mangyari yung leadership change, kailangan may mga pakulong. Oo. Ayun. So, tingnan natin kung meron na pong gagalaw doon sa mga Ay, kaso. ang juicy. Pero Yan. sabi nga ni former SP Drilon, nakakahiya. Okay. Narinig nyo mga kababayan, ang gagawin talaga nila ay didikdikin nila itong kasalukuyang mga members ng majority. Papanong paraan? Meron munang ipakukulong na isa. Siyempre mga kababayan, kapag may nakulong na isa, matatakot na yung mga ibang mga senador na may problema rin sa flood control. At ang gagawin nito mga kababayan, 'di ba? Hindi na sila ngayon hihingi ng gusto nilang mangyari. 'Di ba nung nakaraan ang gusto nilang mangyari para magpalit tayo ng leadership, 'di ba? Palitan si Alan Peter Cayetano, ako ang ipalit ninyo at kasama ko yung grupo ko. Mga kababayan, at hindi lang 'yan. Ang inihingi nila mapababa yung kaso. Ngayon kung may mapapakulong, mga kababayan, baka umurong ang mga bayag nito mga to at hindi na nila hilingin yung leadership change. Ang mangyayari na lang transactional. Pababain yung kanilang kaso kung maaari. Ganun na lang yan. Ako, mga kababayan, sabi ko nga ganyan ang labanan sa politika. Huwag tayong magpaka-plastic. Alam natin ang galawan. Para makuha mo ang numero, kailangan mo talagang gumawa ng paraan. Kailangan mong gumamit ng medyo sabihin natin, medyo dirty tactic. 'Di ba? Pero hindi ibig sabihin ay hindi mo na pananagutin itong mga to. Maaring bumaba. Ganyan din naman mga ka-Gpnatics Bakit? Dito lang ba nangyayari yan? Hindi. Nangyayari din yan doon sa totoong krimen. 'Di ba na nangyayari? Kasi yung mismong kasama sa mga krimen, yung mga tinatawag po natin na mas mababa yung kanilang participation, 'di ba ginagamit din yan minsan, ginagawang state witness tapos bababa yung kanilang kaso. 'Di ba? So parang ganito lang din yan, mga kababayan. Gagamit ka ngayon ng pamamaraan, bahala na kayo kung anong tawag nyo, medyo little dirty tactic, pero alam nating effective. 'Di ba? Para mapalitan natin yung kasalukuyang Senate President at masiguro natin etong pag-impeach kay BP Sara Duterte. A little bit late, GP. Anyway, how's everybody? We're good. Kailangan makulong din si Cheese. Sabi ni Miyaka Ackerman. Grabe ang sama-sama ng admin ngayon, sabi ni Argo. Wow, Argo. Coming from you, ha? Yung admin dati, hindi ba masama? Eto ngayon, buhay ang mga tao, Argo. Pero yung dati, patay. 'Di ba?
So ganun lang, utak lang ang gagamitin. Hindi kayo makuha sa santong dasalan, di sa santong takutan, 'di ba? Alan Peter Cayetano ang nagsabi na rin, mga kababayan, na merong mga takutan, na merong bantaan, 'di ba? Uso 'yan. Pag ikaw nakikipag-transact ka, pag ikaw nakikipagkasunduan ka, nako, syempre maglalatag ka ng mga pwede mong ilatag talaga na alam mo, win-win situation. 'Di ba? Pero sabi ko nga, ang ayaw lang mangyari dito ng kasalukuyang minority, dapat nung nakaraan pa nung Lunes pa nagkaroon na ng palitan even kahapon. Kaya lang hindi pa nangyari. Dahil bakit, mga kababayan? Mismong minority members ang nagsabi, ano tayo, kain suka? Para lang tawag dito, makuha natin yung Senate majority ulit at mapanagot yung ibang mga merong mga kasalanan, kailangan natin na sila ang maging Senate President. What if? 'Di ba? What if kung gaguhin lang tayo ng mga 'to? 'Di ba? Wag natin ibigay lahat ng barahan na meron tayo. Ibig sabihin, mga kababayan, dinadahan-dahan lang nila, 'di ba? Use your leverage wisely. Gamitin nyo to ng maayos kung paano nyo magagamit ito na kayo ay talagang makikinabang, na ang tao ay makikinabang. Di ba? Santong paspasan, ikulong lahat ng involved sa obstruction of justice, sabi ni Cesar Rivera. Galaw ang ganid. Bidding pa more. Dapat sabay-sabay ang tatlo, Cheese, Jinggoy, and Villanueva. Ako gusto ko talaga makulong yan, pero guys, gamitin muna natin ang pagkakataon. 'Di ba? Gamitin muna natin ang pagkakataon. Bakit? Bakit nasasabi na totoo ito, mga kababayan? Maging si Senator Erwin Tulfo ay umamin po 21 minutes ago, nagpahayag itong si Senator Erwin Tulfo na tuloy-tuloy pa rin umano ang usapan sa posibleng kudita sa Senado. Ayon kay Senator Erwin Tulfo, dahil sa dikit na bilang ng majority at minority blocks, ongoing po yan. Sabi niya, tuloy-tuloy po yan. Dahil look at the number, 12-11. Wala na, hindi niya na binilang si Bato. 'Di ba? Parang matutokso ka 12 lang sila, 11 kami. Isa lang po humakbang dyan, tapos ang boxing. 'Di ba? Paliwanag ni Senador, posible lang mangyari ang kudita kung may sapat na bilang ang isang grupo. Pero sa ngayon, wala daw umanong umaalis sa minority at wala rin umanong lumilipat mula sa kabilang panig. Pero ang clue niya ay tuloy-tuloy pa rin ang transaksyon, mga kababayan. Usapan ng kudita sa Senado, tuloy-tuloy pa rin, Senator Erwin Tulfo. 'Di ba? Ngayon